Shemika. Bible Games. Tanong 1. Mula sa anong punto sa kanyang buhay nalaman ni Timothy ang tungkol sa mga banal na kasulatan? A. Mula nang siya ay bata pa. B. Mula nang siya ay nagda-teenager. C. Mula nang siya ay isang batang adulto. D. Mula nang siya ay isang adulto. Sagot, A. Mula nang siya ay bata pa. 2 Timothy 3:15. At kung paano mula sa kanyang pagkabata, ay nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan na makapagpapatuwid sa iyo para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tanong 2. Gaano katagal naglakbay ang mga anak ni Israel sa ilang bago pumasok sa ipinangakong lupain? A. 12 taon. B. 40 taon. C. 44 taon. D. 7 taon. Sagot, B. 40 taon. Mga bilang 32:13. Ang galit ng Panginoon ay nagalit laban sa Israel at sila ay pinadala niya sa ilang na 40 taon hanggang sa buong henerasyon ng mga nagsigawa ng kasamaan sa kanyang paningin ay nawala. Tanong 3. Sino sa mga hari ng Israel ang sumulat ng awit na ito? Ibigay mo ang iyong mga hatol, O Diyos, at ang iyong katuwiran sa anak ng hari. A. Solomon. B. David. C. Saul. D. Jeroboam. Sagot, B. David. Awit 72:1. Ibigay mo sa hari ang iyong katarungan, O Diyos, ang anak ng hari sa iyong katuwiran. Tanong 4. Ano ang sumunod na nangyari pagkatapos na pahiran ni Samuel si David bilang hari? A. Siya ay naging hari. B. Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa kanya. C. Ang kanyang mga kapatid ay sumamba sa kanya. D. Siya ay umalis sa kanyang tahanan upang sumama kay Samuel. Sagot, B. Ang Espiritu ng Panginoon ay dumating sa kanya. 1 Samuel 16:13. Kaya kinuha ni Samuel ang sungay ng langis, at pinahiran siya sa harap ng kanyang mga kapatid, at mula sa araw na iyon ang Espiritu ng Panginoon ay dumating ng may kapangyarihan kay David. Pagkatapos ay nagpunta si Samuel sa Rama. Tanong 5. Gaano karaming taon namuhay si Haring Nebuchadnezzar sa mga bukirin malayo sa kanyang palasyo at mga tao? A. 1 taon. B. 3 taon. C. 5 taon. D. 7 taon. Sagot, D. 7 taon. Daniel 4:32. Ikaw ay palayasin mula sa mga tao at mananahan, kasama ang mga mababangis na hayop, kakain ka ng damo tulad ng baka. 7 beses ay magdaan sa iyo hanggang sa iyong kilalanin na ang kataas-taasan ay soberano sa lahat ng kaharian sa lupa, at ibinibigay sa kanya ang mga ito sa sinuman niyang ibigay. Tanong 6. Gaano karaming taon ang mga Israelita sa pagkabihag nang tumanggap si Ezekiel ng kanyang pangitain ng Jerusalem? A. 20 taon. B. 1 taon. C. 6 taon. D. 77 taon.
Sagot, C. 6 taon. Ezekiel 8, 1. Sa ika-6 na taon, sa ika-6 na buwan, sa ika-5 araw, samantalang ako'y naupong nasa aking bahay, ang mga matatanda ng Juda ay nakaupo sa harap ko, ang kamay ng Panginoong Diyos ay dumating sa akin doon. Tanong 7. Sa anong buwan sinabi ng Diyos sa mga Israelita na ipagdiwang ang Pasko? A. Abib, Marso, Abril. B. Sivan, Mayo, Hunyo. C. Elo, Agosto, September. D. Kislev, November, December. Sagot, A. Abib, Marso, Abril. Deuteronomio 16 na, 1. Ipagdiwang mo ang buwan ng Aviv, at ipagdiwang ang Paskwa ng Panginoon mong Diyos, sapagkat sa buwan ng Aviv, ay inilabas ka niya mula sa Egipto sa gabi. Tanong 8. Anong pangyayari ang nangyari sa buhay ni David na nagdulot sa kanya, upang isulat ang awit 51, 4, laban sa iyo lamang, ikaw lamang, ay nagkasala ako, at nagkasala ng kasamaan sa iyong paningin. A. Nag-alay siya ng hain sa Diyos. B. Sinumpa niya ang Diyos. C. Pinatay niya ang maraming tao sa labanan. D. Nagkasala siya kay Bathsheba. Sagot, D. Nagkasala siya kay Bathsheba. Mga awit 51, 4. Laban sa iyo lamang, ikaw lamang, ay nagkasala ako at gumawa ng kasamaan sa iyong paningin, kaya't ikaw ay tama sa iyong hatol at ganap na naaayon kapag mo hinuhusgahan. Tanong 9. Ano ang ipinahihiwatig ni Joel? A. Ang pagkawasak ng templo. B. Ang pagkawasak ng Israel. C. Ang pagtatayo muli ng templo. D. Ang pagdating ng araw ng Panginoon. Sagot, D. Ang pagdating ng araw ng Panginoon. Joel 1:15. Sa ikasasama ng araw na yaon. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na, ito ay darating tulad ng pagkawasak mula sa makapangyarihan. Tanong 1-0. Sa pagkamatay ni Haring Hezekia sa kanyang higaan siya ay sumigaw sa Diyos sa panalangin, at bilang resulta ang Panginoon ay nagdagdag ng ganitong bilang ng mga taon sa kanyang buhay. A. 55 taon. B. 77 taon. C. 1 taon. D. 15 taon. Sagot, D. 15 taon. Isayas 38:5. Yumaon ka at sabihin mo kay Hezekia, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ama David, narinig ko ang iyong panalangin, at nakita ko ang iyong mga luha, idadagdag ko ang 15 taon sa iyong buhay. Tanong 11. Maraming barko sa kalakalan si Solomon na bumabalik kada 3 taon na may dalang mga hayop na ito. A. Papa at mga emu. B. Kabayo at oso. C. Aso at pusa. D. Unggoy at pabo. Sagot, D. Unggoy at pabo. Isa Hari 10:22. Ang hari ay may isang flotang mga barkong pangkalakalan sa dagat kasama ang mga barko ni Hiram. Kada 3 taon ito'y bumabalik, dala ang ginto, pilak at garing, at mga unggoy at mga baboon. Tanong 12. Anong pangyayari ang naunang nangyari bago ang misyonaryong paglalakbay ni Pedro sa mga Gentil? A. Ang paglalakbay ni Pedro at Juan sa Samaria. B. Ang pagkabilanggo ni Pablo. C. Ang pag-aaway ni Pablo at ni Barnabas. D. Ang pagbabalik ni Pedro sa mga kustombre ng mga Judyo.
Sagot A. Ang paglalakbay ni Pedro at Juan sa Samaria. Gawa 8:14 na minuto. Nang marinig ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ang salita ng Diyos sa Samaria, sinugo nila si Pedro at Juan sa Samaria. Tanong 13. Alin sa mga sumusunod na pangyayari ang hindi nangyari habang si Jesus ay papunta sa bahay ni Jairus? A. Isang malaking karamihan ang sumunod. B. Ang mga lingkod ni Jairus ay sumalubong sa kanila. C. Ang babae na nagdudugo ng maraming taon ay pinagaling. D. Isang lalaking inaring may demonyo ay nagpatira pa sa harap ni Jesus. Sagot D. Isang lalaking inaring may demonyo ay nagpatira pa sa harap ni Jesus. Marcos 5:24 negatibo 35. Kaya't sinamahan si Jesus niyaon. Ang isang malaking karamihan ay sumunod at nagsisiksikan sa paligid niya. At may isang babae doon na nagdudugo na ng 12 taon. Siya ay napakahirap na tiniis sa pangangalaga ng maraming manggagamot at nagastos ang lahat ng kanyang ari-arian, ngunit sa halip na gumaling ay lalong lumala. Tanong 14 na. Sinabi ni Jesus, ang isa na magtataksil sa kanya ay A. Sumama sa kanila. B. Nagmahal sa salapi. C. Nagbuhos ng asin. D. Humagod ng kanyang kamay sa parehong pinggan. Sagot D. Humagod ng kanyang kamay sa parehong pinggan. Mateo 26:23. Sumagot si Jesus, ang naghugasan ng kanyang kamay sa mangkok na kasama ko ay magtataksil sa akin. Tanong 15. Gaano katagal kumain ang mga Israelita ng mana? A. Hanggang sila ay dumating sa ipinangakong lupain. B. Habang sila ay naglalakbay sa ilang. C. Sa loob ng 40 taon. D. Lahat ng nabanggit. Sagot D. Lahat ng nabanggit. Eksodo 16:35. Kumain ang mga Israelita ng mana 40 taon, hanggang sila ay dumating sa isang lupain na natirhan. Kumain sila ng mana hanggang sa kanilang narating ang hangganan ng Kanaan. Tanong 16 na. Mula sa anong punto sa kanyang buhay nalaman ni Timothy ang tungkol sa mga kasulatan? A. Mula nang siya ay bata pa. B. Mula nang siya ay nagda-teenager. C. Mula nang siya ay isang batang adulto. D. Mula nang siya ay isang adulto. Sagot A. Mula nang siya ay bata pa. 2 Timothy 3:15. At kung paano mula sa kanyang pagkabata, ay nalalaman mo na ang mga banal na kasulatan, na makapagpapatuwid sa iyo para sa kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang bayan ng Diyos ay nagsabi, Amen! Huwag kalimutang mag-subscribe, magbahagi, at mag-like sa video na ito. Maging isang pagpapala sa iba. Bawat like at pag-share ay tumutulong sa atin na ikalat ang Ebanghelyo. Mangyaring mag-iwan din ng komento sa ibaba. Pagkatapos, bisitahin ang aming channel page. Mayroon kaming higit pang mga video upang pagpalain kayo, mga Bibliang quiz at laro, mga pelikula, mga dokumentaryo, mga himala at mga patotoo, isang araw-araw na plano ng pagbasa sa Biblia, mga dasal, mga aral, mga video para sa mga Kristiyanong bata, musika, at marami pang iba. Pagpalain ka ng Diyos.